You're a big girl. Do you believe that you're pogi? Oh, definitely. Huh? Definitely. If the doggy loves me. If we have a baby boy, babe, do you think he will look like you? Hi guys! Welcome back sa aming channel. Magandang gabi. Katatapos ko lang mag-squat. Gamit tong, anong tawag nito? Gamit tong bola. Yung birthing ball na tinatawag nila, no? Ayan, nakaupo ko dito. What, Kinsley? Yes, my pretty girl. Ngayon, umiinom ako ng tsaa bago matulog. Nandito na nga pala si Travis. Wala siyang pasok ng Friday tapos Monday. Ang swerte mo, babe. You're lucky. You don't work Friday, Monday. Sabi niya sa akin kanina, babe, wala akong work ng Friday, Monday. Daya eh. Sabi ko, buti pa siya. Pero yung last day ng work ko is, 19. Malapit na akong mag-leave. Alam nyo guys, nafe-feel ko talaga, iba na talaga yung nafe-feel ko ngayon, no? So, nung mga yung sinabi ko nung mga nakaraang vlog, di ba nga, may nafe-feel ako ng parang, alam mo na, yung sakit sa balakang, ganun, tapos, yung sakit ng tagiliran, kasi doon ako natutulog palagi, di ba? Grabe ngayon, tapos, laging pagod, ganun, di ba? Grabe ngayon, parang, iba naman. So, pagdating ng third trimester, madami palang, alam kong hindi lang ako, may ibang kasing buntis na iba-iba rin yung nararamdaman nila, no? So, meron akong nararamdaman sa kanang kamay ko, yun dito, sa kanang kamay ko, sabi ko, parang namamanhid. Tapos, ito lang talaga, hindi siya namamaga, pero may time na namamanhid siya, yung right hand ko lang. Tapos, sinerge ko siya, syempre, kinabahan ako, baka mamaya kung ano na. Tapos, tawag pala nila doon, ano yun? Carpal tunnel. What do you call that, babe? The other hands is, Yeah, it's called carpal tunnel. Yun, carpal tunnel. Which is common siya sa mga buntis. Lalo na daw kapag third trimester. Akala ko, syempre, kinabahan ako. Sabi ko, bakit nararamdaman ko yung ganito? Tapos, syempre, may mga iniisip ako na baka mamaya. Yun nga. May iba kasi na, alam mo na, yung pag buntis ka, nagkakaroon ka ng gestational diabetes, nagkakaroon ka ng preeclampsia. Siyempre, alam mo naman tayo, medyo paranoid. So, yun pala, buti na lang, sinerch ko siya, normal naman din daw siya. Tapos, ang dami din talagang buntis na nagkakaroon ng ganun, no? I know na yung iba sa inyo siguro naranasan yun. May iba siguro na hindi nyo naranasan. Tapos, grabe yung yung discharge ko sa alam mo na, yung sa underwear. Hindi siya, wala siyang kulay, lang siya, clear white lang siya, pero grabe mga beshi, para kang kaya lagi ako nagpapanty liner, parang kang umiihi na sa mo na hindi mo nalalaman. Tapos pag uubo ka or pag magababahing, nung one time bumahing ako, sabi ko, parang napaihi ako, ganun. Sabi ko, bakit ganun? Tapos, every time na mag-CR ako, grabe, palit ako ng palit ng Siyempre, nakakairita pag diba, pag basa yung mo. So, yun nga daw. Tapos, yung isa pa na, si baby, lagi na siya talaga dito sa baba. Yung sa bandang baba mo na talaga mararamdaman. Kasi nga daw, nakaposisyon lalo na yung naka-head, na daw sila, yung for preparation nga daw para sa, yun na, pag-labor, ganon. So, ayun. Medyo, akala ko na ko sa mga, yung last na mga symptoms ko ngayong, sa huling trimester ko, sa last trimester ko. So, medyo kakaiba siya sa first at saka second trimester. So, yun, wala kang pasok bukas, guys. Hindi nga pala kami nakapag-vlog ng 2 araw. Ay, 1 araw ata hindi ako nakapag-upload, no? Pasensya na kayo, guys, no? Kasi nga, nung mga nakaraang araw, kahapon ata, grabe na pagod ako. Pag galing ko sa work, nag-gym kami. Tapos pagkatapos kong mag-gym, grabe, pagod na pagod ako. Tapos, alam mo yun, parang naubos yung energy ko. Tapos, kasi nga daw yung baby mo, syempre, parang inuubos din yung energy mo, ganun, 'di ba? Tapos, pero, kailangan ko lang talaga ng nap.
minsan pag pagod na pagod ako, kailangan ko lang talagang umidlip. Ganun. Tapos, yun na, nabubuhayan na naman ako, 'di ba? Kakaroon na naman ako ng energy. So, ayan. Nasasanay na ako sa raspberry lip tea, guys. 2 beses ko lang siyang iniinom kada araw. Pag minsan hindi ako nakakainom na mainit, hinahalo ko siya sa may parang pineapple juice, ganun. So, yun. Tignan natin ang gagawa ni Travis. What you doing, babe? Tignan nyo, guys, yung ano ko, flower. Palanta na siya, guys. Ayan, palanta na. Pero itong pink, oh, pink na pink pa rin siya. Bango! Ang dami naming box kasi nga, yung mga box na yan yung sa nursery ni ano. Tapos ilalagay, babe, are you gonna put this in the attic? Yeah. On the attic? In the attic. In the attic. In the attic. You can't put it on the attic. In the attic, right? Yes. Ayan, kasi tinanggal na namin yung ano niya. May bassinet na nga pala si baby, guys. Kung ano pa importante, yun pa yung nahuli namin, no? Nandito na ang bassinet ni baby. Pakita ko sa inyo. And I think na-upload ko yung picture na to, eh. Sa ano, wait lang, madilim. Ayan. Tapos na-adjust siya. Pwede mo siyang i-ano. Ano man tawag nito, i-adjust pababa or pataas. Ito, nilagay ko lang dito. Pero may cover na yan siya. Meron na siyang cover. Ano man tawag niyan? Ayan, nilagyan ni Travis ng pad. Tapos nilabhan na rin namin yan lahat ng mga gagamitin niya. Oh, may pogi, oh. Pogi. What are you doing? Pagupit siya. What are you doing? I like your haircut, babe. Yeah, it's nice, right? Pogi naman. You're a big girl. Do you believe that you're pogi? Oh, definitely. Huh? Definitely. If the doggy loves me. If we have a baby boy, babe, do you think he will look like you? Huh? Yeah. Probably. Oh, grabe, oh. Oh, I don't know about that. You're too big. Oh. Miss Conehead. You're playing with Daddy? We're going night-night. Daddy's gonna sleep. We're gonna go night-night. I know. Come here, give it. Daddy's gonna sleep. I know. Ko pa rin maubos-ubos, guys. Lapit na. Nga pala, guys, nakakatuwa yung biyanan ko kasi kausap namin sila nung isang araw or kahapon. Nag-aano sila, yung parang nag-guess sila, naghuhula sila ng araw kailan daw lalabas yung baby. Tapos sabi ng tatay niya, pustahan tayo mga February 25 yan. 25 ata. Tapos yung mama niya, mga March daw. March 5, ganyan, o March 4. Tapos si Travis, siguro mga, ano ba yung sabi ni Travis? 27. Tapos ako naman, nakalimutan ko yung hula ko, 25 ata. Papa niya ata 22 or 20, tama, 22. Ako 25, hula ko. Tapos si Travis 27, mama niya March 4. So tignan natin kung sino yung medyo malapit doon sa date na yun, no? And ayun, hindi ko pa talaga alam kung kailan siya lalabas, guys. Kasi medyo maaga pa naman, mga 37 weeks ako this week. Ngayon, pagdating ng tawag nito ng Thursday. Sa Thursday, 37 weeks ko na. Pero may mga nakikita ako talaga sa TikTok ba. Ang dami ko nakikita. March din yung due date nila. Pero nanganganak na. Nanganganak sila mga 35 weeks. Ganun. Sabi ko, di ba medyo ano pa yun? Parang hindi pa siya full term. Kasi sabi nila, pagdating ng 37 to 40, medyo okay na daw. Full term na daw.
Pero wala naman daw problema kung 36 ka manganak, ganyan, or may iba nga 32, 35, ganun. Pero hindi pa fully develop yung ano ng bata, 'di ba? Yung mga organ niya o yung katawan niya, hindi pa masyadong fully develop. Kaya mas maganda na manganak ka ng tawag nito, ng mga full term na mga ganon. Kasi nga para okay na yung bata, hindi na siya sa NICU ba yon, ganon. So, hindi naman natin alam kung kailan lalabas yung baby, kung kailan nila gusto lumabas, 'di ba? And hindi naman din kasalanan ng nanay yun kung, yun nga, kung lumabas sila na maaga or medyo na late sila ng sadyo nila. May mga iba na nalilate sila, kaya kailangan ini-induce sila, ganyan. Tapos, may iba na maaga, yun nga, maaga din sila ini-induce. May mga iba na ini-induce sila dahil sa complication. May nakikita rin ako na katulad nung iba na in-induce sila, maaga silang alam mo yung induced labor, para mag-labor ka, 'di ba? Ini-induce sila kasi nga may preeclampsia sila, meron silang diabetes, ganun. So, yun yung mga kailangan talaga na nating ingatan, no, pag buntis tayo. Pero minsan hindi mo talaga masabi. Kahit na anong ingat mo, may iba na tawag nito, may iba daw na nagkakaroon pa rin talaga ng ganun. Lalo na daw yung preeclampsia kasi hindi mo siya, ang tawag nito, kumbaga, parang basta na lang daw minsan sa'yo, yung parang ganun, parang bigla ka na lang magkakaroon, ganun, ng minsan hindi nila ma-explain kung bakit. So, yun din yung iniingatan ko, yun din yung na hindi ako magkaroon ng ganun. So far, okay naman, thank God. Tapos, yung BP ko okay naman, hindi naman ako high blood. Akala ko nga low blood ako eh. Kaya lagi kong tinatanong kapag nagpapa-check up ako, okay po ba yung yung parang low blood kasi sabi niya, hindi, sakto lang yung mo. Kasi feeling ko, kasi dati, ata nung hindi pa ako buntis, parang feeling ko low blood ata ako or what. Ganon. Tapos ngayon, nung ko sabi niya, kasi minsan pag nung dati, nagbi-BP ako, nagbi-BP ako, diba sa mga company pag mag-a-apply ka. Tapos, tawag nito, meron sila yung parang, i-check yung vital mo, diba? Yung status ng mo, weight, height, tapos mga blood pressure, ganyan. Tapos, akala ko mababa yung ko, yung dugo ko, or low blood ako, yung ganon, hindi ako high blood. Kasi iba, medyo mataas yung nila, rate nila dito tulad sa akin, ganon. Pero normal pa din daw. Pero yun, kaya tinatanong ko talaga, pag nag-a-appointment kami, okay po ba yung ko, ganyan. Tapos, sasabihin naman din nila kahit hindi mo tanong kung meron kang problema eh. Tapos yun, kada appointment ko naman, okay naman. And so far, okay si baby. Okay naman daw yung size ni baby. Sana ngayong next appointment ko at saka sa hanggang mga nakako is okay lahat, no. Yun lang talaga yung pinagpipray ko. Maraming salamat din guys sa prayer nyo, no. Meron ako ngayong February 12. Ano ba ngayon? Monday. Sa Wednesday, meron akong appointment. Babalitaan ko kayo guys. Kasi 37 weeks appointment ko na yun, no. Baka next week, weekly na yung appointment ko hanggang sa mga anak ko. Kasi kailangan niya ng i-monitor, ganun. Kailangan niya ng i-check kasi papalapit na nga. So yun guys, maraming salamat sa prayers nyo. Maraming salamat sa suporta nyo. Maraming salamat sa prayers nyo, ganun. Sa walang sawang panonood ng vlog namin. Nag-update lang ako kasi kahapon na ako nakapag-upload ng video. Pasensya na po. So, ayun lang ang vlog natin for today, guys. Matulog na rin si Travis. See you again next time. Bye!